Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang tungkol sa kanyang 4.5 season ng kanyang teleserye ni Norman Mangusing, na kung saan ay may balak na idemanda itong si Bungo TV. Ewan ko kung anong nangyari, mga ka-plastic, at bakit umabot sa punto na parang na out of mention na rin niya itong si Bungo TV. Kasi marami na rin kasing inay-content na ito si Bungo TV. Kaya baka nakakarating na rin po yan sa kanya sa mga puntong gumagawa na siya ng mga propaganda o siyempre mga kritisismo. Hindi naman nawawala yan sa mga vlogger. Nakikigatas din tayo eh. Nakikigatas din siya
So, gaya nga na sinabi niya dun sa pinapangarap daw niya na magkaroon ng MacBook dahil kay Norman Mangusin ay nakakapundar na siya ng mga gadgets at iba pa. So tsaka ito pa, yung status ng kanyang kaso against kay Makagago ay ating tatalakayin din yon. Kasi may mga nasabi rin siya before. Pero bago ang lahat, luma ang iba. Panorin natin ang part 3 ng tournament art ng game series ni Norman Mangusin versus Wakagago What's Up Man. So panorin natin itong magandang memes na ito. Select your hero. FLM. Makagago, why that man? So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman yan pala to atin ang matutunghayan. Ang The Biggest! The Biggest labas masok sa kulungan. Norman, Francis, Leo Marcos, palakpakan sa utak ang inangyari. Ay nako, inang. Ready, fight! Bigas. Nag-akuma na. Mala-akuma. Air combo. Strong Igorot at work. Mr. Casper. Dumating na po yung tonelada trailer ng bigas. Ang dami niya na. "12 counts warrant of arrest." Lahat lang ako eh. Naman pangit na ba? Raging Demons. Boy. Nag-awakening na oh. Dominic Si Kulao. Franshan. Welcome to the rice fields, motherfucker. FLM domain expansion. Rice field. Every 3 seconds, it applies a weak sure hit effect that damages enemy. If the enemy failed to leave the rice field within 30 seconds, a sure kill effect is applied to the enemy in the field. Gatas! Nagatas! You have a date with death. Combo finish! KO! Makagago, win! Panalo pa rin. Gatas! Nagatas! Gatas na gatas mga kaplastik. Talagang kahit sa online games o sa mga memes, hindi talaga nananalo si Norman Mangusin. So magtungo naman tayo sa status ng kaso daw ni Norman Mangusin patungkol sa mga kalaban niya, mga kaplastik. So jump in na tayo dito. Yung bakit takot at yung kakainin itik. Iyan din ako. Oo. Kaya kung magkakawarat ako, di susuko agad ako. O, pagkasahan ko agad. Di ba? Gano'n na kasimple. Parang ginagawa lang niyang laruan ng korte, no? O ng batas. Parang ganun lang kasimple sa kanya. Naharapin lang daw niya yung kaso niya at pagbabayad danyos. Para sa kanya walang katapusan yun. So hindi ko alam kung gaano karami ang kanyang koneksyon para maabsuelto siya sa mga kaso niya. At marami siyang binabayaran, di ba? Baon na siya sa utang. Pero deep inside to mga kaplastik, stress na itong si Kulaong mga kaplastik.
pinapakita lang niya kasi parang ginagaya na rin niya yung estilo ni Makagago na positive siya o nasa tinatawag na mind conditioning na kung saan parang iniisip niya sa mga tao, ipinaparating niya sa mga bashers, sa mga followers niya na parang walang siyang kaapi-apekto sa nangyayari. Nakita nyo naman yung mga nakaraang live niya na kung saan ay bumabiyahe siya papuntang Batangas. Tulala na siya that time. Dinadahilan na lang daw niya na hindi pa siya nakakatulog. Pero sangka, na-stress din siya malala. Siguro nagkita sila ni Makagago doon nung nag-hearing siya nung nakaraang araw lang. Kaya parang siguro dumating sa point na yung traumatic experience baga dun sa nangyari sa kanya dun sa Napolcom, sa Camp Crame ay nanunumbalik muli. Baga wala nang katapusan yan gaya nga na sinabi ni Yulen Marcos. Wala nang katapusan kaso yan. Unlimited case. Unlimited sue. Kaya sa lahat ng mga isasampang kaso sa kanya, saluhin niya yun. At magpatuloy pa rin siya na mag-livestream para makakapangalap siya ng mga pampiyansa niya. Kasi kumikita kuno siya ng 60,000 to 50 to 60,000 sa palipad O di malaking bagay yun na nakakapagkamal ka ng ganong kalaking halaga. Aside from that, monetize pa yung YouTube channel niya. So ngayon, nakaipon ka ng bangbayad danyos mo, at least nakamenos ka sa pagkakautang mo sa mga connection mo. 'Di ba? Minamani-mani lang niya yung kaso lang yan. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa akin. Maraming salamat sa inyo. At ang puso ako nagpapasalamat. Doon ko napatunayan na mas marami pa ang nagpapala sa akin nung ako'y nasa sadla. Talaga lang. Paring Alvin, thank you. Paring Don, thank you. Bo Cardona, thank you. Maraming salamat. IMX Vlog, sa mga supporter natin, share the live and sabi nito, Idol, paano ka kukuha ng PSA? Need mo ng totoong birth certificate. Ay, problema ko na yun, hindi mo na problema yun. Taka, nagpapaniwala kasi sa kwentong zero problema ko na yun, hiningi ng korte, hindi mag-provide. Ganun lang simple yun. Ang korte, hindi mo pwedeng lokohin ng korte yan. Kung ano totoo, ibibigay mo sa korte yan. Ngayon, pagkakwentong kutsero, sasabihin lang, nag-TSA yan, Republika. Uy, talaga? Galing ka pala sa korte. Di ba? Pag korte ang humingi, ibibigay natin. Ibibigay natin lahat sa korte. Utos nga ng korte. Sabi ko nga kung ano pinag-uutos ng korte, gagawin natin. Pag sinabi ng korte, ganito gawin mo. Magdagdag ka. Gagawin natin. Walang patumanggi. On the spot. Di ba? Ganun kasimple. Di ba? Di mas kahiya-hiya sila. Ang tinatapik nila, irrelevant. Di ba? Bukod sa irrelevant napahiya pa sila. Kasi may ilalabas naman tayo, buti ko wala. Di ba? Ayun. Pero alam mo, sa totoo lang, may makukulong talaga. May makukundik. Ganun talaga. At hindi ako yun. Hindi ako yun. Pero may makukundik. Oo. May madidispar pa ka Diba? Ganun. Talaga? Si Mupo Genius ba yun? Na abogado ko, no? Kala ko ba hihingi mo yung opinion ni Susan Yance? At gusto mong makakalap ng impormasyon. Bakit hindi mo puntahan si Susan Yance kung saan siya nakakulong ngayon?
Norman. Diba? Sipin mo yon, kung ano yung ginagawa mo. Alam mo, Norman Mangusin, wala ka na talagang ibang ideya. Lahat na ng katangian ni... Lahat ng katangian ngayon ni gusto mo, alam mo. Tulad yan, si Pudginius, pinag-usgahan mo nung una na si Pudginius ay si Yolen Marcos. Si Pudginius ay babae. Si Pudginius ngayon naman attorney. Dati caregiver. All around na ba yung trabaho ni Pudginius? Diba? Wala ka namang patunay, mga ka-plastic. Talaga, basta wala tayo sasabihin. Diba? Ganun talaga, basta wala tayo sasabihin pangit kahit kaninong tao, wala tayong pakialam sa kanila. Tayo, tuloy lang tayo, mag-live ako because namimiss ko yung mga supporter ko na gusto kong pasalamatan. Ayun. Di ba? Shout out to sa ating tagapagpalipad na si Mark Martinez. Shout out sa iyo, Kamsat. Shout out to sa super chatter dyan. 00 Gambler. Ayan pa. Naku. Ano lang, pag magpapalipad kayo, perdi lang. Huwag yung dadagdagan ng dila, huwag yung papupulahin. Bakit? Naku, baka magbigti lahat ng mga basher natin. Baka magbigti yan. Huwag gano'n. Baka magulat kayo, bigla magbigti ba ngayon? Diba? Yan, di ba? Mga bobo kayo. Kayo mga netizens na bobo na patuloy pa rin na nagpapalipad kay Norman. Di ba? Hindi nyo iniisip yung sitwasyon ng bawat tao. Gusto nyo kasi magbigay ng pera. And that's the reason why kung bakit siya ay patuloy na nagda-livestream araw-araw. Kasi nga kumakalap kasi yan ng pampiyansa niya o yung pambayad danyo sa mga nagawa niyang mga krimen, mga nagdaang araw. Kaya tuwan-tuwa yan kahit sabihin mo mga 200 pesos yan kada palipad. Pag naipon yan, 100%. Aabot ng 1,000 o daan-daang libo yan. Totoo yung sinasabi ng mga ibang vlogger na nagpatunay na nagmimilyon din ang kita niyan. Baga, dyan kasi siya nabubuhay. Sa edad na 50 anyos, hindi na niya kaya talaga magtrabaho. At wala na rin natatanggap sa kanya dahil sa ugali niya. Sa kakayanan niya na mambudol. At hindi rin tatagal yan sa mga corporate companies na talagang aabot sa punto na bagsak talaga siya. Ang dami na rin niyang kaso Hanggang dyan na lang talaga ang kaya niyang gawin, YouTube. So, kayong mga bobo na followers ni Norman Mangusin at ang layunin lang naman niya ninyo na mapansin lang yung mga komento ninyo, diba? Ay magkailangan nyo pang gumastos ng pera. Di napakatanga nyo ng nilalang. Para nyo na rin kasing sinabing kumain ka ng domino Norman para lang mapansin ka ni Norman. Diba? Nag-aaksaya kayo ng kwarta. Paanong point of view dun, mga ka-plastic? Diba? So, panoorin natin to. So, okay po tayo ngayon at syempre, natutuwa naman tayo kahit papano yung ating pinaglaban ng 2 buwan ay finally, ayan na ho. Okay lang, pwede nyo lang basahin yan. Grabe si Norman Mangusin, no? Yung post ni Pudginius na mayroong watermark na Pudginius, pinalitan niya ng FLM. Ba? Na nang plagiarize ka na nga ng mga watermarks. Nagpe-plagiarize ka na nga ng mga criminal case record ni Susan Yance.
parang inaangkin mo pa yung mga nalalaman ni Pugenius. Kung hindi pa magpo-post si Pugenius, di ka rin maglalabas ng ganyan. Ang galing ng editor mo, no? Bukod sa nagnakaw na kayo ng impormasyon, pinalitan mo pa ng logo. Halatang-halata naman na galing kay Pugenius yung ipinakita mong larawan. Kapal talaga ng mukha mo, Norman Mangusin. Bukod sa sinungaling ka na, credit grabber ka pa. Diba? Talagang kinarir mo na lahat ng uri ng katarantaduhan sa buhay. Nakaka-plastic. Alright. Pwede nyo nang basahin yan. Pinay. Ako, si Cadaver, oh. Dumating si Cadaver. Norms, hanap mo daw ako kagabi. Wala ka. Diba? Sabi naman ni Cadaver, dito muna ako, Norms, ha? Attend lang ako mga meeting. Diba? Buta, meeting ka lang, Cadaver. Alaga naman. Shoutout sa'yo, Cadaver. Magsisimula ng umusad ng ika nga ay gulong ng palad. Opo. Kung makikita nyo dyan, parang, alam mo, sabi ko nga, ang karma, nandyan lang yan. Test FLM Canada, doble kara si Cadaver doon. Hayaan mo na. Diba, Ate Tekla, at least nagpapalipad, diba? Diba? Mukha kang pere. Diba? Doble kara, pero ano yan, di kalibre yung basher natin yan. Supporter yan doon sa kabila, pero dito di kalibre yung basher natin yan. Basta dumating dito yan, may palipad yan. Oo, yung pang gasolina niya 1 litro sa motor niya, ipapalipad niya rito. Ganun yun, ikaw naman. Joyce Kenny's Vlog. Shoutout sa'yo, Joyce Kenny's Vlog. Tawas Tekla. Baka naman, Tekla. Sabi niya, Kapsat, ganda ng babae kanina sa video call. Si Abby yun. 6 na taon, sabi niya. Ilang counts to? Kung dalawang count, 12 years. Naku, mukhang may bubulo ng 12 taon. Ako na magsasabi, kahit anong mangyari, haharapin ko lahat ng kinaso nila. At hindi mo natin isusuko yung ating karapatan. Yun lang. Areglo, malabo sa posisyon. Makulong na kung sino makulong. Makulong ako, di okay. Ganun lang simple. Iyak ka na naman. Makulong isip. O di magkita kami sa loob. Di ba? At saya. Buti kung magkita kayo sa loob kung ikaw lang yung nasa loob. Alam mo ba magagawa mo yun? Malabo mangyari yun. Kung magawa mo yun, believe na ako sa'yo, Norman Mangusin. Baka batiin pa kita ng dekalibre, mga ka-plastic. Kaso malabo mangyari yun. Na magsabay kayo ng kulungan. Nako. Kahit na umulan pa ng dugo ang buong mundo, walang mangyayaring ganun. Norman. 100% kasinungalingan yan. So, wag tungo naman tayo dito sa sinasabi niya na patungkol dito sa kaso. Mga ka-plastic. Mayaman naman siya, di ba? Marami siyang pambayad na abogado. Itagta rin natin ang kaso. Ganun lang yun. Pinagmamalaki nila, mayaman sila. O di sige, kasuhan natin ang kasuhan. Walang problema. Kada may sasabihin silang pangit, magpo-post lang ng pangit na nakamention ang pangalan ko, kaso. Gultik na yan. Kaso na kaso. Oo. Ngayong Lunes, sila naman ho ang sasagot sa atin. Sa ating, talaga naman yung ginawa sa atin ay hindi ho makatao. Hindi mo makatao yung ginawa sa atin.
Huwag na ho tayo magsalita ng pangit kung kanino man sa kanila. Ang tanong, tao ka ba? Hindi daw makatao. At ito na lang kasi yung mga pangribat niya eh. Na wag na daw siya magsalita ng mga pangits against sa mga kabilang kampo. Para nga naman mabawasan ang kanyang mga kasalanan. At hindi na madagdagan yung mga kaso niya. Akala niya kasi sa mga ganong paraan eh mawawala na yung mga problema niya sa korte. Hindi niya alam, kasalukuyan na pong mga nagsasampa ng kaso yung mga OFW na nakarating na ang impormasyon na si Norman Mangusin ay nakulong noong nakaraang Pebrero. So ngayon, may mga tao na ngayon na nagbabalak na ngayon magsampa ng kaso kay Norman. At the same time, meron nga siyang kaso sa Baguio na pinuntahan niya ngayon at para sa hearing eh. Nagpipili pinulok na tong hinilalang na ito kasi nga alam niya sa sarili niya na yun na talaga yung senyales na magsusunod-sunod na yung mga trahedya ng buhay niya. Kaya akala niya porkit hindi na siya nagsasalita ng di maganda sa mga kalaban niya, ay ibig sabihin nun ay mababawasan na yung mga kaso niya. Hindi ganun mga kaplastik. Marami kang inagrabyadong tao. May mga possibility na itutuloy nila yung mga ganong reklamo. Kaya wag kang magpakampante, Norman. Unlimited case po yan. Diba? Unlimited case. Kaya wag kang masyadong pakampante sa mga sinasabi mo. Baga nagiging positive thinker ka lang para magmukha ka lang mabuti at na biktima sa mga puntong ito. At pinaparating mo sa mga followers mo na tanga na patuloy na nagpapalipad sa'yo. Na sinasabi mo na wala sa'yo yung mga kaso na yan. Pero deep inside, problemado ka talaga. Diba? Basta sagutin natin kung may demanda sila sa atin, sagutin natin. Ako po'y nagpapasalamat sa mga prosecutor ng Parañaque sapagkat nakita po nila na yung pong mga ikinaso po laban sa akin ay gawa-gawa lamang. Unang-una ho, hindi ko ho sila personal na kilala. Hindi ko ho kilala ang kanilang mga pangalan. Isa lang naman ho ang kalabang ko dyan. Alam na ho natin kung sino yun. Di ba? Isa pang kasinungalingan na salita mo. Di daw niya kilala yung asawa ni Makagago. Di ba? Eh binanggit mo yun sa live stream kaya nandun yung mga ebidensya. Hindi naman magsasampa ng kaso yung asawa ni Makagago kung hindi ka nagsalita ng di maganda. Di ba? Kung talagang ang kalaban mo lang naman ni si MG, eh bakit dinamay mo pa yung pamilya niya? Diba? Ngayon, namomroblema ka ngayon. Dahil yung motion for reconsideration na lumabas sa'yo, na akala mo, umurong ng kaso ng pamilyang Lopez, diba? Nabigla ka bigla. Kaya nagyayayabang ka ng mga that time na sabi mo na dismiss ang kaso dahil lack of prima facie evidence. Wow! Panoorin natin to. So ayoko nang banggitin yung pangalan niya at ayoko na rin magsabi ng pangit sa kanya. Kung siya may sasabihin pangit sa akin, kasuhan uli natin. Ganun lang ho kasimple yun. At ang sasabihin ko, ay hindi ko ho iaatras ito. Yung ating karapatan. Na lumaban ng patas. Atratuhin ng tama. Hindi ko ito iaatras. O paano yan? Maraming content niya si Makagago ngayon na patuloy ka pa rin na binabara o tinitira sa kanyang YouTube channel. O hindi para sa iyo Paul na 'yon. 'Di ba? Marami kang ng mga sinabi na parang kakasuhan mo pag hindi na maganda yung sinasabi ng kalaban mo. Eh hanggang ngayon nagko-content pa rin si Makagago. Ang tanong, pinapanood mo ba yung mga videos niya? Para maobserbahan mo kung mayroon ba siyang nasasabing di maganda sa'yo. Diba? Especially, pati si Bungok TV na banggit mo na.
So, mayroon pa bang masasabi ka ba dyan na parang gusto mo na rin magreklamo upang sampahan ng kaso itong si Bungo? So, tingnan natin. Mamaya, panoorin natin yung video na yun. Balik ta rin man ang watawat. Hindi ho ako magpapaawat. Hindi ho ako magpapaawat. Maggera man ng hayop sa gubat, maghalo man ng balat si tinilupan. Ika nga, maggera man ng hayop sa gubat. Hindi ko iaatras ito. Aho. Kung hihingin ng pagkakataon na wala akong gagawin kundi magkaso ng magkaso habang ako'y nabubuhay, ay di tagtarin natin ang tagtarin ng kaso. Oo. Bawat ho salita niya na may kaugnayan sa pangalan ko na may sinabing pangit, kasuhan natin ang kasuhan. Mayaman naman siya, di ba? Marami siyang pambayad na abogado. Di tagtarin natin ang kaso. Ganun lang yun. Pinagmamalaki nila, mayaman sila. O di sige, kasuhan natin ang kasuhan. Walang problema. Kada may sasabihin silang pangit, magpo-post lang ng pangit na nakamention ng pangalan ko, kaso. Na yan. Kaso na kaso. Oo. Mayaman naman sila nga. Tayo, wala tayong pambayad na abogado. Wala tayong pambayad na abogado. Pero dahil sa pagmamahal. Ay, ninaamin na niya sa mga netizens na wala siyang pang-abogado. Kasi nga, di ba, namataan siya sa prosecutor's office ba yun? Na pumipila siya sa public attorney's office. At ang masakit pa doon, mga kaplastik, na-reject siya doon dahil nakilala siya na social media influencers. At di ba naalala ng mga taong bayan na ikaw yung nagbibigay ng kabang-kabang bigas ng mga pandemic times? O, hindi ka binigyan ng pagkakataong mabigyan ng libreng abogado. Di ba? Unggoy itong taong to eh. O di ngayon parang inaamin mo na rin sa sarili mo na wala kang pambayad ng abogado. Kasi nga naman, yung mga pinagsasasabi mo, di natin alam kung talagang meron ka talagang abogado. Pero, in the other hand, mga kaplastik, nakapag-live na rin kasi si Makagago na nagsampa nga talaga ng kaso itong si Norman. So that means meron talaga siyang abogado. So hindi nga lang niya pinapakita. Siguro in private way. Kasi bawal nga talagang ipakita yung mga abogado sa kanilang mga vlog. Upang maiwasan din kasi yung parang nagkakaroon ng mga anomalies o something na baka masilip ng kabilang kampo yung abogado niya, di ba? Yan yung mga bawal. At nasabi na rin yan ng mga vlogger na abogado na kapag mga vlogger yung mga nasasampa ng kaso, artista man yan, ay hindi nila karapatang i-expose sa social media o sa mainstream yung mga abogado nila. Maliban na lamang kung may permiso. Diba? Kaya hindi nila pwedeng ipakita yon. Pero siguro nga baka mayroon talaga si Norman Mangusi na abogado. Kasi hindi naman siya nawawalan ng connection eh. Mostly. Talagang kaya nga nakakapagbayad danyo siya eh. So nangangahulugan. May abogado nga talaga. Yung lahat sa akin ay patuloy natin ipinagpapatuloy ang ating paglaban. Kakaining itik lang ang tinatakot. Hindi ho tayo kakaining itik. Ang pinagtatatakot yun dati natakot. Yun ang akala nila. Syempre, di ba? Tayo, wala po tayo sasabihin pangit sa kanya. Nagla-live po tayo ngayon para kumustahin kayo at ibalita ko sa inyo yung magandang balita na yung pong apela nila sa ikinaso sa akin nung Joanna ay na-denied na po ng prosecutor. Kumbaga, dinismiss po yung kaso noon for lack of jurisdiction and no prima facie evidence with no certainty of conviction. Inapila po nila, karapatan po nila yon. Ngayon po, kanina ko lang po natanggap yung order na pinadala ho sa akin galing sa bahay, pinadala ho sa dati kong tirahan sa MR Luna. Alam naman ho natin kung bakit ako umalis ng BF Hopes, nakatatlong lipat ho ako ng bahay dyan, 3 taon din ho akong tumira dyan, dahil nga ho sa pangaharas nila. Hinaras ho nila tayo ng hinaras. Madaling araw, binibidyohan yung bahay natin. Sa Warsaw, sinugod pa ho tayo noon. Sa Warsaw, di ba?
O tapos sa sa Inner Circle, pinost din nila madaling araw. Tapos sa MR Luna. Pero natanggap ko po yung order kanina, ang nakalagay po ay binasa ko ho yan sa live ko kanina na ang nakalagay ay denied for lack of merit. Yun na yun. So nung una, dinismiss ho siya dahil no prima facie evidence with no certainty of conviction plus lack of jurisdiction. Inapila ho nila, which is karapatan naman ho nila yun. O ngayon ho, finality, denied for lack of merit naman. So maraming salamat po, higit sa lahat sa Diyos. Yan lang po ang magandang balita ko sa inyo sa mga supporter ko na kahit papano po ay masasabi natin na yung mga ikinaso nila sa akin ay gawa-gawa at gawang kutsero. Opo, iyan na ho ay isa sa mga patunay. Opo, na talagang gusto lang nila akong kasuhan. Pero sa Lunes naman po, sila naman po ay sasagot. Yun ho, hindi po gawa-gawa yon. Sapagkat nalalaman ho ng buong Pilipinas kung paano nila ako hiniya habang ako po ay nakaposas at nakadamit ng pambilanggo doon sa Kamkami. Opo. Ano yun? Yun. Yun ho yun. Yun. So pinapalabas niya, hindi pa siya tapos sa laban nila nung mga panahong pinahiya siya on press conference. Sabi ko sa iyo, bubueltaan niya ni Norman eh. Hindi po pwedeng hindi niya bubueltaan yun. Marami rin kasi nagsusulsul sa kanya. Diba? Ang sabi nga ng iba, slander yung ikakaso sa mga ganong klaseng pamamahiya eh. Pero hindi yun ang ginamit ni Norman. Parang mayroon pa siyang ginamit na kaso, na terminology doon. Pero yun ang sinasabi nga, yung patungkol doon kay Joanna Francesca Lopez, yung asawa ni MG, na na-denied o yung sinasabi niya na denied daw. Kasi kaya lang naman na-denied yung kasong yun. And gawa ng under jurisdiction na kung saan hindi naman kasi siya lehitimong nakatira sa Paranaque o sa Pasay o something o somewhere na yan. Dahil lang sabi niya is doon daw siya nakatira. Pero napatunayan ng korte na talagang hindi siya talaga taga doon. And madalas kasi napapanood sa mga live stream niya na live stream ni MG na talagang mostly talaga ang pinakabahay niya sa San Pablo, Laguna. Kaya siguro yun isa sa mga dahilan kung bakit na-dismiss yung kaso na yun. Pangalawa, yung prima facie evidence na sinasabi ni Norman. Parang napakahina nga naman kasi kung away social media lang yan, hindi sa kinakampihan ko to si Kulao nga, kung ayon lang yan sa mga abangayan sa social media. Yung kumbaga sa flip top, di ba? Pag nagmumura yung mga MC, dinadama yung mga pamilya, di ba? Ganon. Parang ganon lang yung level nun eh. Pero syempre, alam mo naman si Makagago, pag usapang pamilya na, talagang galit na si Makagago dyan. Pero, yun, ikinatuwa naman ni Norman dahil nalaman niya na denied yung kaso. Kaya, malinaw na wala talaga. At inamin naman ni MG yun na talagang na-denied yung kaso na yun. Kaya nag-MR sila pero hindi pa niya kinikwento kung anong nangyari sa MR na yun. Pero hindi, yan, gaya nga na sinabi ni Norman, denied daw yung kaya para nga nangyari, ang puntos para kay Norman. Nanalo siya. Yun. So, congratulations. Akala mo doon nagtatapos? Marami pa. Unlimited case yan, mga ka-plastic. Unlimited case. At ito pa, yung regarding dito sa PSA ni Norman. Pinag-uusapan ngayon yan. Sabi nito, idol, paano ka kukuha ng PSA? Need mo ng totoong birth certificate. Ay, problema ko na yun. Hindi mo na problema yun. Nagpapaniwala kasi sa kwentong ko. Zero eh. Problema ko na yun. Hiningi ng korte, hindi mag-provide. Pero lang simple yun. Ang korte, hindi mo pwede lokohin ang korte ko. Yan.
O ikaw na nagsabi, ang korte hindi maloloko ang korte. So paano yan? Na-cancel na po ng PSA yung pangalang Francis Leo Marcos. So ano ang gagamitin mo ngayon? So kung halimbawa na hanapan ka ngayon ng birth certificate galing sa PSA, make sure na mayroon tong kalakip na resibo. Patunay na lehitimo na galing sa PSA ang birth certificate po. Diba? Hindi yung kung kani-kaninong Poncio Pilato sa rekto nangyari, sa rekto ginawa yan o hinango. Diba? So malakas ang loob ni Norman kasi nga sa kahit anong anggulo, Francis Leo Marcos kasi ang gagamitin yan. At ayaw niya talaga Norman Mangusin ang ilalagay niya sa under oath niya. Doon pa lang sa pangalan niya nakasinungalingan. Under na ng perjury yan mga kaplastik. Kasi sa pangalan pa lang nagsinungaling na siya di ba nagsinumpa ang salaysay siya. Di ba sa yung pinakita niya sa video niya na nagsalaysay siya doon. Taas kamay niya. Na isinumpa niya na lahat ng mga nakalagay dyan sa dokumento niya yan against sa mga kalaban niya ay pawang katotohanan. O sa English nga, truth and nothing but the truth. Sabi nga, 'di ba? Yung paewan ko 'yon yung phrases na 'yon paano na 'yan? Yung Francis Leo Marcos mo sa PSA canceled na. Wala ka namang ibang mga pwedeng ipapakitang valid ID na Norman Mangusin lang ang pwede mong gamitin. Kaya nga malakas ang loob ng kampo ni Makagago dahil lahat ng mga pangalan na inilagay mo sa under oath mo ay Francis Leo Marcos. So doon pa lang mawawalan na ng bisa yung mga kaso na isinampa mo sa kalaban mo. Diba? Kasi sa simula pa lang, sa dokumento mo, puro kasinungalingan na agad yung mga nakasalaysay. Pangalan pa lang mali na. Diba? So paano ka paniniwalaan? Think about it, Ron Norman. Kaya yung lahat ng mga sinampang kaso mo kay Makagago, swerte ka na lang kung makalusot. Paano kung ang mga abogado ni Makagago ay idepensa yun at sabihin na hindi ka naman talaga Marcos. Piling Marcos ka lang. At saka sa currently situation mo ay canceled na po yung PSA account mo bilang Francis Leo Marcos. So ang natatangin na lang pong account na pwede mong gamitin sa PSA ay ang Norman Antonio Mangusin. Yun lang at wala nang iba. Pero totoo, ibibigay mo sa korte yan. Ngayon, pagkakwentong kutsero, sasabihin lang, PSA yan, Republika. Talaga? Nakalito ka pala sa korte. Di ba? Pag korte ang humingi, ibibigay natin. Ibibigay natin lahat sa korte. Utos nga ng korte. Sabi ko nga kung ano pinag-uutos ng korte, gagawin natin. Pag sinabi ng korte, ganito gawin mo. Magdagdag ka. Gagawin natin. Walang patumanggi. On the spot. Di ba? Ganun kasimple. Di ba? Di ba kahiya-hiya sila? Tinata nila irrelevant. Di ba? Bukod sa irrelevant na nakuhiya sila. Sila basta doon po wala. Di ba? Ayun po. Pero alam mo, sa totoo lang, may makukulong pa lang. May makukundi. Ako talaga. At hindi ako yun. Hindi ako yun. Pero may makukundi. Sino? Oo. May madidispar pa ka Diba? Sino kaya yun? Diba? Si Puginius, Didisbar. Siguraduhin mo lang na talagang abogado siya. Baka mamaya yung inaakusahan mong abogado na dinidemanda mo ay hindi talaga Puginius yan. Diba?
Paano na lang inakusa mo siya si Pugenius tapos napatunayan na hindi talaga siya si Pugenius. Hindi, panibagong perjury na naman yan. Panibagong kaso na naman yan. Libel na naman yan, mga kaplastik. Ang dami mo nang binansag kay Pugenius eh. Caregiver, abogado, babae siya, lalaki siya, si Yulen Marcos yan, si Makagago yan. Ang dami mong inano. Pero lahat dito mama. So, panoorin naman natin ang sinabi niya dito patungkol kay Bungo TV. No sir, you should also sue Bungo TV. Sabi ni Micaela Minch, hindi sir, dapat kasuhan mo din niya si Bungo TV. Apakayabang din. Hindi, yung kasing kayabangan, Micaela. Momokat, pa-shoutout daw. Yeah, Micaela kasi yung kayabangan, karapatan ng bawat tao yumabang eh. Mainis na lang tayo, pero karapatan niya yumabang. Ang pinag-aaralan ko kasi yung magsasabi siya ng pangit, foul, laban sa akin. Kasi yung pagtawag sa akin ng Norman, di na natin pwede ikaso sa kanila eh. Bakit? Kilala naman ang taong Pilipinas. Ay, Itong mga babaeng ko, picture. Kala ko, dawaran ka na naman. Sandali lang, tapusin ko lang yung live ko. Sandali, may magpapapicture, ha? Gusto niyo makita? Kaya pala hindi niya magawang sampa ng kaso si Bungo TV. Kasi kayabangan lang naman yan. Mga ganon-ganon. Parang kumbaga trastukan lang, toxican lang, toxic lang. 'Di ba? Kasi yan, nagpakita siya ng di ba? Na nagpa-picture siya sa mga tao na naniniwala pa rin sa kanya. 'Di ba? Alam mo kasi mga kaplastik, itong pagiging kritiko na Bungo TV ay patuloy at patuloy na kagaya rin nila Pugenius. Hindi ko alam kung ano yung mga nasasabi ni Bungo TV kasi hindi naman ako regular viewer niya. May isa lang naman akong napanood sa kanya, yung about dun sa yung mga dating kinontent niya noon patungkol kay Nico David na kinontent ko rin. Tapos yung isa pa, mayroon pa, may mga hindi naman ganun karami, may mga something lang na random lang na content ni Bungo TV lang ang pinanood ko. Yung patungkol kay Nico David, kay Norman, tsaka yung kay Abogada ng Bayan. Yeah, medyo doon lang din ako na Kasi itong si Abogada ng Bayan, nakusahan ng mga trolls ng mga kampo nila Bungo o nila MG na maka-Norman itong si Abogada ng Bayan. And that's the reason why na naabot sa puntong na bash tuloy si Abogada ng Bayan. Dahil dito sa pag-content ni Bungo TV at saka yung mentor na parang brinaso nila yung tao. Kasi babae, alam nila na hindi siya kaya ng babaeng abogado na yun. Na tinatawan-tawanan nila, 'di ba, sa mga kasi ang konteksto ng content na yon is all about dun sa perjury na sinasabi o yung persona yung patungkol nga sa perjury, mga kaplastic. Nakakalimutan ko rin kasi yung sinabi ko pa nga yung that time perjury by dolo, pero mali yung tawag doon. Meron doon may sinabi siya doon parang yung patungkol sa kaso ni Norman na hindi na dapat makikialam ni Abogada ng Bayan. Kasi nga baka kasi ma-manipulate o matampered yung gumugulong na kaso. Kaya hindi siya naglalabas ng opinion na kung ano ba talaga ang
ang opinion niya about kay Norman, kung perjury ba o hindi. Binabraso nito ni Bungo TV. Parang medyo naano rin ako doon. Kasi syempre, parang lumalabas kasi na mas marunong siya sa abogado. Mas marunong pa siya sa abogado in the way na hindi nga nila pwedeng sabihin. Kasi nga may mga protocols sila o mga policy sa kanila pagdating sa mga ganyang kaso. Bilang isang abogado, alam nila yung limitasyon nila pag nagbibigay sila ng mga impormasyon o yung mga something na ganyan, yung mga masiselan na kaso. Ito, pinipilit pa rin nila Bungo TV at yung mentor na yun. Hanggang sa binabraso na nila yung tao. Hindi ko lang alam kung nauuga sila sa mga opinion ko sa kanila nung panahong biniberada ko rin sila. Kasi nababas na rin tong si abogada ng bayan eh. Diba? Nababas na siya kasi nga etong mga to parang nagre-reenactment sila na parang pinalalabas nila na prokulaong itong babaeng yon. Hindi nila maintindihan bilang isang abogado, kailangan mo talagang wag kang humigit sa limitasyon. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay umaandar na yung kaso nila Norman. Kaya hindi niya pwedeng sabihin yung kompletong impormasyon. Kaya nga sabi ko nga dun sa recent content ko dun, kung gusto mo malaman, doon ka pumunta kung saan kinasuhan si Norman Mangusin. At tanungin mo kung perjury ba talaga yun o hindi. Hindi yung kailangan mo pang ipalabas sa bibig ni abogada ng bayan yun. Kasi nangyayari, mas matalino pa kayo sa abogada eh. Parang ganun kasi nangyayari. Minsan kasi itong mga vlogger na to, nagmamalabis sa mga bagay na hindi na dapat. Hindi nila nire-respeto yung opinion ng iba. Kasi nagpapadala sila sa emosyon na galit sila kay Kulaong. Diba? Galit sila kay Kulaong, kaya pag may nag-opinion na ibang vlogger, binubruskuhan nila kapag hindi maganda sa pandinig nila yung mga opinion ng ibang tao. Nagets nyo? Kaya wag ito tulad niyan, baka may magalit na naman na commenters sa akin. Pero intindihin nyo din yung point of view kung bakit may mga ibang vlogger na ayaw sabihin yung mga kompletos rekados na impormasyon. Diba? Hindi dahil ayaw nilang makialam, kundi dahil nire-respeto nila yung kanilang sinumpaan nila bilang isang abogado, na pagpasok nila sa profesyon na yan na hindi dapat sila magmalabis sa social media. May mga some tips lang naman o some ideas na pwede nilang iparating sa mga tao, sa mga ordinaryong tao. Ang problema kasi sa mga vlogger na matalino na to, gusto nilang mangyari, exclamation point agad. May kasagutan agad. Ayaw nila ng pinapahapyaw sila. Ayaw nila yung may mga kuskus balungos, cheche boreche, etc. etc. Diba? Kaya nangyayari, itong mga taong to, binabrasuan nila. Tapos yung mga gagong followers nila na tanga, bobo na naniniwala sa mga vlogger na ito, binabas tuloy si abogada ng bayan. Samantalang nag-opinion lang naman siya. Hindi naman niya layunin na kumampi sa kabila o kumampi sa kanila. Ang layunin lang naman nila is educational purposes lang. Pero ang nangyayari kasi in the end of the day, nagiging prokulaong ang taong nag-opinion base sa kanilang kaalaman. Kung gusto nyo pala, di ba may tropa kayong abogado? Ito si Attorney Libats. O, di ba? Tropa nyo yun eh. Tropa ni mentor yun, si Attorney Libayan. O, doon kayo magtanong kung perjury yun o hindi.
So ang problema, ayun, brinaso nila yung babae. Babae kasi, pinagtawanan pa nga nila tapos ginawan nila ng storya na may nagkakagusto itong si Bungo eh. Sa babaeng yun eh. Kasi napaka-cute daw eh. Di ba tinawag pa nga niya ay Bungo TV itong si Abogada ng Bayan na pa-cute? Di ba? Mabuti nga lang hindi nag-trigger itong si Abogada ng Bayan. Hindi siya dinemanda eh. Kung tutusin, pwede siyang idemanda ng BAUSI. Di ba? Safe Space Act. Pwede rin yun. Kasi parang naging misogynistic yung kanilang mga pananalita dun sa live stream nilang dalawa ni Mentor eh. Na pinagkakaisaan nila eh. Tawa sila ng tawa. Kulang na nga lang mura-murahin nila eh. Kasi hindi kasi pabor sa kanila yung opinion. Kaya kasi alam mo naman tong mga to, pag hindi pabor sa kanila yung opinion, nagagalit sila. Gusto nila lahat ng opinion mo sa Facebook sa kanila pumabor. 'Di ba? Ganun sila eh. Kaya pag hindi ka pumabor, tatawagin ka may tulo, bobo, tanga, di ka mahal ng nanay mo, etc. etc. 'Di ba? Mga gunggong, ganun. Kasi sila matalino eh. Kaya nga sila yung tipong vlogger na matapang lang sa social media. Pero sa personal yan, hamunin mo ng mano-manong labanan yan, wala yan. Baka nga bas bakla pa yung mga yan. Diba? Kaya nga that's the reason why kung bakit may maskara eh. Dahil kung matapang ka ng vlogger, huwag kang magmaskara. Huwag kang magtago sa katangahan mo. Nag-o-opinion ka eh. Kitang malinaw na nabobosesan ka eh. Imposibleng hindi ka kilala ng mga kamag-anak mo sa social media. Malaman lang nila kung anong pangalan mo, ano yung itsura ng pagmumukha mo. Diba? Buti nga hindi nakaka-copyright ng WWE ito eh. Kasi ginamit niya yung maskara ni Rey Mysterio eh. Kasi pwede kasi siya ma-plagiarize doon pag nakita ng WWE yun. Diba? Kahit si Kaalaman, ganun din yung maskara eh. Naging luchador. Saan ka makakakitang vlogger na Pilipino? Naging luchador. Naging Italiano. Kasi huwag kayong magbablog ng mga kritisismo kung hindi mo kayang hiharap yung mukha mo. O diba? Kailangan magko-commentary ka, pakita mo yung buong mukha mo. For the sake of MacBook. Diba? Pasalamat ka nga, hindi ka kiniliti ni Norman eh. Kasi pag halimbawang may narinig siya sa mga videos mo na hindi na kaya-aya, baka yung pangarap na MacBook niya ay maging book eh. Lahat ng kinita mo sa YouTube, malulustay lang sa korte. Di ba? Kaya nga ituloy nyo lang ng ituloy yung mga komentary ninyo na hindi maganda eh. Tuloy nyo lang yan. Dahil di malayong mangyari yung kapalaran ninyo kagaya ni Percy Lapid, diba? Kagaya ni Goldagal, na kasagsagan ng mga trabaho nila, kiniliti sila. Kaya ingat-ingatan nyo rin yung mga pagiging komentarista ninyo. Yan mo, pati babaeng abogada pinatulan ninyo. Kasi hindi ay pabor sa inyo yung opinion niya kaya tinirada nyo. Sinigaw-sigawan mo pa sa content mo. Kaya kung matapang ka talagang social media vlogger o komentarista, tanggalin mo yung maskara mo. Harapin mo lahat yung mga tao sa paligid mo. Kahit naman magtakip ka ng maskara, matitris pa rin yung eksaktong itsura ng pagmumukha mo eh. Sa mata pa lang, madali ka na makilala eh.
Buti sana kung ginaya mo na lang yung maskara ng miyembro ng Phantom Gang. Phantom Gang. Diba? Yung isa doon, yung nakapulupot na tissue sa muka, na boksingero. Yun, maaari pa kung ganun na lang yung ginawa mong maskara. Kaso nagtira ka pa ng mata eh. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.